tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung after po ng panay po pagsusuri. Naglabasan na naman po yung mga profesor, yung mga magagaling magsuri, no, napakahuhusay, na lahat po ay nanampalataya sa lahat ng survey. Alam niyo po, ang pag-uusapan po natin, pamagat po muna. Si Senator Bato po nagsabi sa interview niya ngayon kay Karen Davila na ang pinakamalaki pong pagkakamali ng BBM administration ay yung pong pagkidnap at pagpapakulong kay Digong doon po sa may Dahig, no, Netherlands. Kasi dahil po diyan, sabi ni Bato, mas marami daw dapat ang nanalo sa admin. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Isa lang po ang gusto kong pag-usapan. Ito po yung aftermath po. Naglabasan na naman po ang sangkatutak na profesor na suri. Teka lang muna, no, sa mga political analyst, sa mga nagmamarunong na political analyst, sino po ang nagsabi sa inyo, nung panahon po na ang pinagbabatayan nyo lamang ay tanging survey, no? Sino po yung nagsabi sa inyo na hindi dapat paniwalaan ang survey? Kasi bida na naman kayo lahat ngayon. Naglabasan na naman. Kabi-kabila. Analysis ni Professor ganun. Analysis ni Professor ganun. Sino po sa inyo ang komisyon sa mga pinalalabas na survey? Wala. No? Ipamumukha ko po sa inyo na hanggang ngayon hindi pa po nagpapaliwanag ng maayos yung mga nagpa-survey. Bakit ang layo ng mga lumabas sa kanilang survey sa totoong naganap? Di ba? Okay. Bakit? At bakit kayong mga profesor na ang tanging pinagbatayan ng inyong analysis, ang analysis nyo lang po noon ay sabi, yun yung sinusuri-suri nyo, bakit nakikisuri na naman kayo na ngayon? Dami nyo sinasabi, di ba? Bongo, kaya nag-number 1, kasi malasakit center, kaya totoo naman yun. Pero hindi po siya magna-number 1 kung siya po ay dikit kung hindi po siya identified kay Tatay Digong. Ang tinatanggal ninyong pili, yung Duterte factor sa lahat ng mga nag-a-analyze ngayon. Ito lang ang puna ko sa inyo. Asan yung Duterte factor? Asan yung Duterte factor sa inyong analysis lahat? Panay kayong mga kung ano-ano. Asan yung paghingi ninyo ng tawad sa mga mamamayang Pilipino na pinalalabas ninyo na yung survey ay dapat paniwalaan? Asan kayo ngayon? Paano nyo pinaliliwanag na yung sinasamban nyo, lahat kayong mga profesor, sinasamban ninyo, yung mga professor din na may-ari ng mga survey company, no? Nasaan yung sinasabi ninyo na bakit hindi nyo masisi yung mga survey company? Bakit wala nagsasabi sa inyo na mali yung survey company? Talo na naman tayo, kita nyo na. Kakaiba talaga mag-isip itong mga to. Paano kami natalo? Una, hindi kami administrasyon. Present ko na po sa inyo yan. Lahat po ng administrasyon, mula po kay Cory Aquino, lagi pong malaki. Mas maraming nananalong senador. Mula kay Cory Aquino, 22-2. Kasi 24 yung boto ng senador. Yung boto ni Cory Aquino, 22 kay Cory, 2 lang po sa oposisyon. Kay Ramos, nagpasimula ng 12-12. 9-3 po. 9 kay Ramos, 3 sa oposisyon. Dito po, sumunod kay Ramos,
Si ano na, si Gloria na, hindi kasi nakalusot eh. 9-3 din. O, dalawa kay Gloria eh. Nakalimutan ko na isa. Lamang din po si Gloria. O, pagdating po kay Pinoy, banban na yan si Pinoy ha. 9-3 rin yata. Lamang para si Pinoy. Pagdating po kay Duterte, putya, grabe po. 0 po ang kalaban ni Duterte. O, sasabihin nyo, nanalo kayo. Si Marcos lang po ang may pinakaunting senador na naipanalo sa midterm election. Tapos sasabihin nyo, kami pa ang talo. Ang midterm election po, ang tawag po dyan, ha? Yan po, sinusukat po, referendum po yan eh. Ha? Sinusukat po kung approve pa ng mga tao yung presidente. At karamihan po na naging presidente, mataas po, malaki po, marami po na ipapanalo kasi press na press pa eh. Si BBM lang po ang tanging presidente na mas maraming nanalong oposisyon. 7 po ang nanalong oposisyon, sa kanya 5 lang. Sasabihin nyo kayo nanalo? Ang tindi nyo. O lahat po. Simple lang yung sinabi ni Bato. Ano po? Makinig nga kayo, huwag kayong magmarunong kayong mga profesor. Kaya nga kayo hindi pwedeng tumakbo. Di ba? Sino sa mga profesor na nagsusuri na yan ang pwedeng manalo? Hindi nyo nga kayang ipanalo sarili nyo pag tumakbo kayo. Tatakbo, ano pa kayo? Mag-analyze pa kayo ng politika? Sa totoo lang po, eto po, nire-reject po ng katotohanan ng sinasabi ng survey. May nagsabi po ba dito sa mga political analysts? May bumanat po ba dyan sa mga profesor na political analysts dito po sa mga survey? Hindi po nila pwedeng banatan yan. Pag once, love your own yan eh. Alam niyo po yun? Hindi natin pwedeng banatan ng mga profesor na mga may-ari ng mga survey company. Kasi bababaan nila sa mga profesor. Ganun po yan. Love your own yan. Katulad lang po yan na yung sila, nakita nyo ba nagbanatan sila, no? Yung tropa nila, yung pare-parehong aktivista? O, kahit magkakaibang grupo yan. Sa tingin nyo ba, binabanatan ni Ontiveros at saka ni Shell Jokno yung mga Makabayan Black? Hindi nila babanatan yan. Pare-pareho ng utak yan. Ganon din po yung mga profesor. Once na nagbanatan yan, bababa ang tingin ng mga tao sa mga profesor. Kaya hanggat maaari, nagtatakipan yan. Meron na ba nagpaliwanag, survey, sa mga survey company, kung bakit sumemplang yung kanilang survey? Wala, mananahimik yan. Kailan uli bibida yung mga yan? Bibida uli yan pagdating ng eleksyon. Pag mag-eleksyon na naman, eto na naman kami. Kami na naman ang bida. Kami na naman yung i-headline. Totoo lang po, isinuka kayo. Hindi naniwala yung tao. Yung mga survey company na dating nagkukondisyon ng utak, hindi nyo nakondisyon ng mga tao. Ano nangyari kay Pacquiao? Ano nangyari kay Bong Revilla? Ano nangyari kay Abi Binay? Matataas lagi yan sa survey. O ano nangyari kay Marcoleta? Wala lahat sa lahat ng survey. Wala lahat si Marcoleta. Hindi mananalo si Marcoleta sa lahat ng survey. Ngayon po, top 6, napakataas. Sa lahat ng survey, ang nangunguna, it's either nangunguna or tie sa una, si Erwin Tulfo. Pasok pa rin si Bitag Tulfo. O, nasa na yung mga yan? Lahat po ng survey, pasok si Bitag, pasok si Abi Binay, pasok si Bong Revilla, pasok si Pacquiao. Laglag lahat si Marcoleta. Ano nangyari sa mga survey? Bakit eto na naman, nagsasaluhan yung media, pahiyang-pahiya kayo, media na dumudyos sa mga profesor ng survey, dumudyos sa mga profesor ng mga political analysts.
Bakit walang bumibira na political analyst sa mga survey? Kasi pare-pareho silang profesor. Masisira yung pagiging profesor nila. Once na masira yung pangalang profesor sa pag-a-analyze ng politika, sino pa maniniwala sa mga may profesor? Nakita nyo? Love your own yan. Wala po. Simple lang po. Hindi nyo kinakailangan na magkaroon ng profesor sa pangalan ninyo. Magbasa lang kayo ng katotohanan. Yung mga profesor na yan, hindi po kumakain yan ng mga kinakain natin. Hindi po yan na sumasakay sa jeep. Hindi po yan sumasakay sa mga tricycle. Kaya malayong-malayo na po sila sa katotohanan. Suri sila ng suri. Sinusuri nila mga kapwa nila profesor. Mga utot ninyong lahat. Si Bato, simple lang ang sinabi. Mas marami pa sanang pumasok sa admin kung hindi nyo pinakidnap si Tatay Digong. Correct! Di ba? Correct! Mas marami pa sanang pumasok sa admin. Ano sabi ni Bato? Sabi ni Senator Bato, pumasok man, baka dalawa lang kami ni Senator Bongo, pero kung pumasok man kami, wala kami sa top. Narito kami pang 11 at pang 12. Pang nasa baba daw sila. Kung papasok, napakasimple. Ganun ang tunay na analyst. Ganun ang tunay na political analyst. Ganun ang tunay na pagbasa sa sitwasyon. Di ba nyo nabasa? Nung kinidnap si Tatay Digong, buong mundo kung saan may Pilipino naglabasan ng kusa, naghahanap ng protesta, naghahanap kung saan may rally. Yan po ang nangyari. Hindi po yan nire-reflect ng mananalo si Binay, mananalo si Pacquiao, mananalo si Willie Rebillame. Ngayon naghimutok si Willie Rebillame. Bakit daw siya natalo? Kung ano man yung sinasabi niya. Kaya katalo, Kaya katalo, Willie Rebillame. Ang sungit mo eh. Ayaw na ng tao ng masungit. Vice President ng Pilipinas, nagpapapicture kahit sino. Vice President, pwedeng lumapit kahit sino. Ikaw, ang sungit mo, kaya ka natalo. Nakikita ng tao sa social media. Social media. Ang pinakamakapangyarihan, hindi nyo sinasabi yan. Sa social media, mga tao, nagbabiral yung kasungitan mo, Willie Rebillame. Last minute, bakit nalaglag si Binay? Last minute, binanata mo si Sara Duterte. Mag-e-eleksyon na, bumanat ka pa kay Sara Duterte dahil lang sa 20 pesos na bigas? Hindi ba napanood yan ng mga tao? Maaaring hindi kayo nakikitang mga Binay, pero napapanood yung sinasabi nyo. 20 pesos na bigas? Nagmamalaki ninyo lahat, 20 pesos, isang araw. Ano sabi ng tao? Utot nyo sa Cebu. Yung nagbenta kayo ng 20 pesos ng isang araw sa Cebu. At hindi po sa buong Cebu. Sa Cebu Kapitolyo lang. Anong nangyari sa mga tao? Ano sinabi ng mga tao? Utot nyo, iboboto namin yung Pampare 4 kahit hindi ganong kilala yan. In-endorse yan ng mga Duterte. Ano kayo mga political analyst? Profesor, mga utot nyo. Simple lang ang sinabi ni Bato. Kung hindi nyo pinakidnap si Tatay Digong, baka na 12-0 nyo. Panay kayo superstar eh. Lahat ng kandidato ni Marcos, superstar. Bakit sa tingin nyo bumaliktad si Ayn Marcos at saka si Camille Villar? Mga bilyonaryo yan. Yan dalawa na yan. Merong sariling pasarbe yan. Marunong magtanong yan sa tao. Manggagamit ba sila? Sure. Mga santo ba yung mga yan? Manggagamit yung mga yan. Pero marunong sila manggamit eh.
May pera sila. Ano ba naman magtanong kayo sa mga tao? Ba't kayo magtitiwala sa survey na yan? Tanong sila sa mga tao. Mas malakas ba si Marcos o si Sara Duterte? Mas malakas si Sara Duterte. O babaliktad kami kay Sara Duterte kami. Kita nyo, nanalo. Ang mga katarantaduan ng mga profesor na yan, maniniwala kayo dyan? Saan yung mga profesor na yan? Nasa aircon na, nasa harap ng computer. Compute ng kung ano-ano. Baka hindi nanonood ng TikTok yung mga yan. Hindi na nanonood ng mga YouTube at Facebook yung mga yan. Tapos sila magsusuri kung ano magaganap sa bansa. Hindi ba napakalaking kalokohan ng mga... Di ba? Pasimplihin nyo lang. Mas na 12-0 nyo sana. Sabi ni Bato mismo. Ang taas ni Bato. Pantatlo. 12-0 sana. Kayo. Kung kami man, sabi ni Bato, ay papasok ni Bongo. Nasa baba lang kami. Lagagin kami. Pero dahil ginawa ninyo sa Duterte, pinasikat nyo lang. Number 1 si Bato at si Bongo. Yan po ang boto ng Duterte. Hindi yung mga pagtuturi, 20 pesos na bigas. 20 pesos na bigas, pinahama kayo sa Cebu ng 20 pesos nyo sa bigas. Sabi ng mga tao sa Cebu. Niloko nyo na kami, isang araw lang yung 25 pesos. Natatandaan nyo yun, 25 pesos, isang araw lang. Ngayon na naman, 20 pesos, isang araw din. Iboto nga namin to si Pam. Oh, hindi ko po kilala si Pam. Ang dami pong sikat na pangalan sa Cebu. Rama, Osmeña, Garcia. Never heard ko po yung Barre 4. Pero nakita ko po, tinaas ni Tatay Digong yung pangalan yan. Arte-arte, puta. Sa Visayas, magtitinda kami ng 20 pesos. Puta, ito na yung mga taga-drum ng ito na. Katuparan ng pangarap. Yung mga taga-Cebu, nga. Katuparan ng pangarap, isang araw. Ilan lang ang nakabili? Katuparan ng pangarap. Pangarap nino. Pangarap nung kumita dyan sa bentahan na yan. Basta may nagbenta, may kumita. Pangarap, katuparan ng pangarap. Pucha, 20 pesos. Ayan ba pangarap namin mga taga Cebu? Ayaw na namin nang niloloko kami. Ngayon, ano po ang gusto kong mangyari? Magpaliwanag yung mga profesor na may-ari ng lahat ng survey company. Bakit palpak kayo? Suri. Kasi kaya lumabas yan. Lahat kami anti-Duterte. Alam nyo, lahat ng pinuno ng survey, anti-Duterte lahat. Si Holmes, yan yung si Mangahas, at kung ano-ano pa, lahat po yan. Hinahaluan ninyo ng mga personal nyo. Ito ang nangyari. Alam ninyo, hindi na uso yung mabilis ngayon ng impormasyon. Ang balita ngayon, panis na mamaya. Kaya nga tinatalo ng mga vlogger yung mga mainstream media. Paano? Pare-pareho kami magko-cover, di ba? Yung mga vlogger naka-live. Nabalitaan na nila sa mga vlogger yung nangyayari. Mamayang gabi pa lang ite-tape, i-edit, yung mga hindi pabor sa kanila, tatanggalin, tapos ipapalabas. Panis na yung balita. Pag binalita ng mainstream media, panis na. Ano sasabihin ng mga tao? Napanood na namin yan sa mga vlogger kanina, naka-live. Hindi ini-edit. Kung nagsungit si Willie Rebillame, nagsungit. Tatanungin nyo si Willie Rebillame, paano ka mananalo? Tinanong ka, anong batas? Marami ng batas. Puta, hindi mo alam ang trabaho mo. Marami na raw batas, kaya
Tutulong na lang daw siya. Tutulong ka lang pala Hindi, okay lang po ako. Correct, hindi nyo na kayang kondisyonin. Bukod po sa mga natural, yung mga SWS at Pulse Asia, ang dami pang sumulpot. Meron pang Octa Arts Dancers, meron pang No Limit Tangere, meron pang WR numero at kung ano-ano pa. Akala nyo paramihan ng survey, hindi, patotohanan po. Sinasarvey ninyo, hindi namin nakikita eh. Pag nag-rally yung mga Duterte, ang laki nito, ang dami nila. Tapos lolokohin na naman yung tao. Walang nilangaw. Gabi yung rally, kukuha kayo umaga, nag-aayos pa lang ng upuan, pipicturean nila. Walang dumalo. Anong may dadalo? Wala pang ang speaker. Ang sinasabi kasi ng mga mainstream media at kung sino-sino pa, no? Binubola ninyo mga tao. Yung mga tao, bilog na yung mga ulo ng mga tao. Meron namang mga video na nagkalat eh. Marami pa silang mga hindi binabalita. Kalat na kalat sa Korea, tignan po ninyo. Kalat na kalat sa Korea na mayroong kidnap o ransom na naganap. Balitang-balita sa buong Korea. Pagdating sa Pilipinas, wala ni isang malalaking dyaryo, wala ni isang malalaking TV network ang nagbalita. Oh, kala nyo naman maliligtasan nyo? Di pinupost ngayon ng mga netizen, bakit hindi nyo binabalita ito? Tapos angal kayo, kaya kami natatalo dahil mga fake news yung mga yan. Utot nyo. Anong fake news na pinagsasabi nyo? Utot nyo. Paano naging fake news yung netizen? Nakita nila Korea Times. Pinost nila. Nabalitaan nyo ba yun? Hindi. Paano natin mababalitaan? Di ba? Hindi nyo binabalita, legit na. Tapos sasabihin ninyo na fake news. Ngayon, natalo na sila, tapang na naman kagad ni Auntie Claire. Natalo na sila, ang tatapang na naman kagad nila gadon. Alam nyo, natutuwa kami na hindi ka tinatanggal, Auntie Claire. Natutuwa kami na hindi ka tinatanggal gadon. Kay Trillanes, wala kami magagawa na isinuka ka na. Alam nyo kung bakit kami natutuwa? Hanggat nariyan kayo, kayong isa sa mga nagsosolidify sa mga DDS. Araw-araw na nakikita yung mukha ni Auntie Claire. Araw-araw na binabanatan yung mga Duterte. Araw-araw nyo kaming ginagalit. Araw-araw kaming ginagahan na ipagtanggol ng mga Duterte. Araw-araw naming pinapangarap na maging Duterte ang susunod na presidente dahil sa inyo. Wala kang nagagawa, wala kang nakikitang proyekto, pero ang lalakas mambanat sa mga Duterte. Tol, kumusta ka na, Tol? Simple lang po ang analysis ko dyan. Duterte factor po yan. Alam po ninyo si Tol? Just imagine, pang ilang kaya si Tol kung tumakbo siya under Duterte? Pang ilang kaya si Tol kung hindi namin nakita na ikaw ay traidor? Malamang top 5 ka, Tol. Di ba, Tol? Malamang top 5 ka. Pero kumampi ka kay Marcos, laglag ka, Tol. Laglag ka, Tol. Yang kay Erwin, ang layo, di ba? Pero sa lahat ng survey, it's either nangunguna siya o tay sila. Statistically, tay sila ni Bongo. Bakit ka tinambakan ng 10 milyon ni Bongo? Ganyan po ang Duterte vote at ang Marcos vote. Yung pinakamalakas na bata ni Duterte, tinambakan yung pinakamalakas. Actually, hindi nga Marcos vote yan. Yung kay Tulfo. May sariling boto yung Tulfo. Baka nga nagka-negative pa yan dahil dyan ka kumampi. Imaginein po ninyo, ito
mag-imagination lang po tayo. Dati namang mga Tulfo, yung mga Tulfo, dati namang supporter ni Duterte yan. Nung yung kapatid pa nila ay DOT secretary. Oh, nagbababanat na yan sa mga Duterte. Hindi naman sila nagbabanat ng direkta. Tapos ngayon, magmamatapang na naman tong mga to. Eto, ano ko lang yung mga nakakatawa, no? Nakakatawa kasi biruin nyo to, inquirer.net. Gagamitin nyo na naman Inquirer. Sisiraan nyo na naman kagad yung mga Duterte. Sabi ng Inquirer, all candidates endorsed by Sara Duterte lose in Bohol. Pagpalagay nyo ng tama yan, malamang tama yan, dyaryo kayo. Pero ang Bohol ba ang Pilipinas? Palagay mo nang matalo si Duterte sa Bohol. Hindi nyo pinapakita, Inquirer, na sa buong Pilipinas, yung inendorso ni Sara Duterte na nagngangalang Amy Marcos at Camille Villar, napatalo na sana. Laglag na nga si Amy sa lahat na survey. Patalo na sana. Sa Bohol ka lang, nagbatay. Lahat daw ng kinandidato ni BP Sara sa Bohol. Kung nagbabad sa Bohol si BP Sara, sa tingin mo mananalo ang mga yan. Huwag kang mag-alala, Inquirer. Huwag kayong mag-alala. Sige, katatapos pa lang, simula na kagad ng banat kay BP Sara. Sige, tuloy-tuloy nyo lang yan. Masaya yan. Magkita-kita tayo sa 2028. Alam ninyo, ang problema ninyo, no? Yung ginawa ng mga dilawan sa inyo, sa mga BBM, sa admin, hindi nga umubray. Dekada binanatan ng mga dilawan si BB, yung Marcos. Nakabalik nga eh. Nakabalik yung mga Marcos kahit dekada yung binabanatan, di ba? O ngayon, nagbago ng estilo ang dilawan. Sino yung dilawan na tinutukoy ko? Si Bambam Aquino tsaka to si Kiko Pangilinan. Kumain na lang ng kaldero si Kiko Pangilinan. Si Bambam, hindi ko alam kung ano pinagagawa sa buhay. Prineject niya ng prineject na kanya yung libreng edukasyon. Hindi sila nanira sa Duterte ngayon. Ngayong eleksyon na to. Panalo. Alam niyo yun? Hindi kayo maramdaman. Ha? Hindi sila maramdaman na tumitira sa Duterte, sa mga Duterte. Panalo. Lahat po ng tumira sa Duterte. Lahat ng pakiramdam ng tao nag-traidor sa Duterte. Olats. Duterte po ang number 1 na factor ng 2025 election. Nagpatawa lang si Kiko eh. Nagpatawa si Kiko, nagpaawa si Sharon. Panalo. Hindi bumire. Kayong mga bumibira. Nagtataka pa kayo. Bakit si Lito Lapid nanalo? Wala namang ginagawa. Yun na nga eh. Wala nang ginagawa si Lito Lapid. Chairman siya ng Comité de Silencio. Chairman siya ng Comité de Silencio. Nakagampan siya sa tungkulin. Okay, pinagmamalaki po nila na oy, teka, tumawag na sa amin yung Hello po? Hello? Sige, palabas na po kami. Thank you. Ayan. Pinapalayas na kami sa hotel. Alam niyo po, kung bumira si Lito Lapid, wala na po yan.
Total, hindi naman binibira si idol namin si Duterte. Siyempre po, no, hindi pa po talaga eh. Marami po, kumpara po sa mga kandidato nila, panay bagito po yung mga kandidato natin. Di ba? Ngayon lang po sumabak sa senador. Halos karamihan. Ang nakasabak na pa lang po dyan ng senador, si Bato tsaka si ano lang. Si Bato at tsaka si Bongo pa lang. Lahat po ng kandidato natin sa Duterte, bagito pa lang. Pero ang lakas na po, di ba? May pumasok pa sa top 20. Hindi na po masama sa mga bagito. Si Aimee tsaka si Aimee. Pero si Aimee nga laglagin eh. Talagang tagapagligtas nila si Sara Duterte talaga. Ayan. Ay, Kat, kumaway ka naman sa mga ayan, kasi ano namin eh. 30th anniversary namin. Kaya sinisingit ko lang. Sinisingit lang natin to. Yung mga ibang nakakatuwa pa po. Mahal, 11:30 pa eh. Mamaya-maya na tayo. Saktuhin na natin. 11:30 Hindi, 11:30 pa lang. Pinapaalala lang nila na alas 12 dapat na tayo lumayas. Ito po, inuna na naman po ni Auntie Claire. Yung sabi po ni Auntie Claire, inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ng ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Ayan po. Kasi maraming nanalong opposition. Alam mo, Auntie Claire, bagay yung mga pinagsabi mo sa mga diktadorye. Demokrasya po tayo, no? Sa demokrasya po, may pro-admin at may opposition, no? Dapat recognize niyo yan na may mga opposition talagang mag-exist. Hindi po pwede na lahat tagasunod. Lahat sumusunod sa admin. Part po, yan po, si Pangulong Duterte nagsabi niyan eh. Alam niyo sinabi ni Pangulong Duterte, dapat talaga mayroong boses na kumukontra. Mas maganda lang yung pagkakasabi ni Pangulong Duterte, English, kaya hindi ko na matandaan. Dapat talaga sa demokrasya, mayroong kumukontra. Anong tawag ni, maganda yung English ni Tatay Digong. Eh. Maganda po yung kanyang English term eh, na oppositionista. Yun yung sinabi ni Tatay Digong sa kanyang hindi, check and balance nga yun, di ba? Kailangan may check and balance. Fiscalizer, correct. Sabi ni Tatay Digong, ako, tatayo akong fiscalizer. Early pa yan. Early pa sa Hidwaang Duterte. Wala pa yung pakulungan. Hindi, pati tayo, alam na natin si Tatay Digong bumibira. Pero alam po natin yan, na yan po, kahit po yung tatay ni Marcos, never pong ginawa na si Ninoy Aquino, number 1 oppositionista na ginipit, pinayagan pa ngang magpagamot sa Amerika, di ba? Si Ninoy. Talagang ganun eh. Pero itong mga to, pinakulong eh. Hindi nyo naunawaan na napaka-natural. Kung ayaw mong makokontra, bawal ka sa politika. Dahil may kukontra at kukontra sa'yo. Kung ayaw mong mayroong gusto mo yung love ka ng lahat, hindi ka pwedeng maging leader. Dahil ang isang leader, sa totoo lang, wala ka pang ginagawa, may kumukontra na sa'yo. Sino yung kukontra sa'yo pag ikaw leader na kahit wala ka pang ginagawa? Ako naranasan ko yan kahit wala. Ang iniisip ko noon napaka-ideal. Ang mga leader na maraming kumukontra, sabi ko, kasi marami lang silang ginagawa. Nung naging leader na po ko, kahit sa maliit na paraan lang, hindi ka pa po, wala ka po pong ginagawa, may kumukontra na sa'yo. Sino yung kumukontra sa'yo? Yung mga tinalo mo sa posisyon at yung mga kaibigan nila. hindi naman yung ikaw yung lalo na ako nung panahon na naging leader ako po yung pinakabata doon sa mga naghangad na maging leader. Mas may edad po sa akin lahat nung tinalo ko.
Oh. Wala pa po akong ginagawa. Wala pa akong ginagawa. May kumukontra na sa akin. Yung kumukontra na yun yung tinalo ko, yung mga naghangad ng posisyon ko na ako nakakuha. Kahit wala ka pang ginagawa, nakakontra na sa'yo yung mga tao na yun at saka yung mga kaalyado niya o yung mga kaibigan. Kaya doon magbubukas yung isip mo. Being a leader, laging may parte po yung pagkontra. Si Anticler, ang basa ko dito, never to naging leader. Kaya hindi niya alam na bahagi po ng demokrasya yung mayroong mga fiscalizer. Yung mga meron pong opozisyonista. Yan yung sinabi ni Tatay Digong noon sa kanyang Gikan sa Masa. Isa sa mga episode ng Gikan sa Masa. Willing siyang maging fiscalizer. Willing siyang maging siya yung magiging kahit siya lang mag-isa at that time. Kasi siyempre bagong-bago pa si Marcos, marami pang kakampi. Hindi po pwede Anticler na gusto mo lahat nakasuporta. Dapat wini-welcome niya yan. O isa pa na mali. Kaya nga sinagot siya ni Bato eh. Alam mo kung anong sinabi ni Bato sa kanya? Eto sabi ni Bato. Kung gusto nila na magandang samahan between natitira pang mga taon ni Marcos tsaka yung mga oposisyon, mahal, sara mo yung banyo, nakikita-kita kung anong ginagawa mo. Hindi nga, isara mo na rin. Nadidistract ako, mamaya bigla ka mag-busy. Ito po ang sagot ni Bato dyan sa obstructionist ni Anticler. Kung gusto nila na magandang samahan, do not start with warning or threatening the senators. Yan po ang sabi ni Bato. Huwag kayong magsimula. Nakakahalal pa lang po. Putya. Hindi marunong magbasa to si Anticler eh. Number 1 senator yung mga sinasabihan ninyo na magiging obstructionist. Number 1 senator yan. Tinambakan yung pinakamataas na boto nyo. Tinambakan ng 10 milyon tapos sasabihin nyo obstructionist. Wala talaga sa hulog. Yun po yun. Okay. Yan lang po ang ating topic. Ayan, again, di ko na naman nabuksan yung ating